Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin paano ba natin i-maintain ang ating mga sasakyan. Napaka-importante po kung may sasakyan po tayo, bago or luma, na marunong po tayong mag-maintain para po malayo po tayo sa malaking gastusin at disgrasya. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Sa panahong ngayon, mas mainam kung may pera tayo or budget na mayroon tayong sasakyan na ginagamit kung kaya ng ating bulsa. Bakit po? Kung may sasakyan po tayo, madali po tayong makapunta sa ating papuntahan. In terms of emergency, mas madali po tayong lumabas at makapunta, no? At malaking savings po sa time sa ating biyahe at komportable pa tayo. But sa mga benepisyo na makukuha natin sa pagkaroon ng sasakyan, nakaakibat dito guys ang malaking responsibilidad sa magandang pag-maintain ng ating sasakyan. So ano ba ang mga tips na pwede nating maibigay sa pag-alaga ng ating sasakyan? Remember guys, kung meron tayong sasakyan, parang may tao din tayo na pinapakain, mini-maintain. So dapat alam natin ang mga basic maintenance, no? So ayon sa ating pananaliksik, okay, sandali lang po guys, tignan muna natin. Ang pag-maintain ng sasakyan ay mahalaga upang ito ay tumagal, manatiling ligtas gamitin at makaiwas sa malaking gastos sa hinaharap. Narito ang mga simple at epektibong paraan upang mapanatili ang maayos na kondisyon ng sasakyan. Unang-una, regular na pagpalit ng langis or oil change. Bakit po mahalaga ang oil change na regular? Ang langis ay nagpapadulas ng makina. Kapag madumi na ito, pwedeng masira ang engine. Kailan dapat mag-oil change? Bawat 5 to 10,000 kilometers or ayon sa payo ng manufacturer. Ito po ang karamihan po sa atin para makaiwas, no, ng malaking gastusin kasi nag-oil sludge, no? Parang nag-cream po ang mga engine oil kung hindi po palagi ang change oil ng ating sasakyan. Kung automatic transmission, pinapalitan din every 2 years ang ATF or automatic transmission fluid. Hindi po yon forever, no? Alam niyo naman kung kulang ang ETF, no? Ako ang ginagamit ko is automatic transmission. Hindi po ako malunong sa ngayon mag-drive ng manual. Chine-check ko palagi guys ang ETF level kasi kung bumaba or luma na, hindi po tatakbo guys, no? Kahit ilagay mo sa drive at tapakan mo ang accelerator ng sasakyan, hindi talaga sa tatakbo kung kulang ng ETF. So dapat i-check din natin. Ikalawa, suriin ang antas ng tubig at coolant. Napaka-importante po ito kasi kung walang tubig at kulang, baka mag-overheat ang ating sasakyan. No? So, para hindi uminit o overheat ang makina. Kung mag-overheat guys, malaking problema niyan. Pwede kang iwan sa daan at masisira ang makina. No? Actually, kung mag-overheat siya, karamihan ng sasakyan mag-shutdown siya. Kaso baka masira ang mga component sa loob ng makina, mas malaki ang gastos. Tignan sa umaga bago paandarin ang makina. Ikatatlo, pag-check ng preno or brake systems. Very important din ito. Bakit mahalaga? Para sa kaligtasan sa biyahe. Ang mga brake shoe, brake pads ng sasakyan dapat pa-check nyo kung hindi nyo pa alam kung paano palitan. Dalhin nyo sa inyong mekaniko na trustworthy kasi marami ding mekaniko na nakakasave ka nga pero palpak ang trabaho. So mag-ingat po tayo dyan. Kailan? Kapag may narinig na kakaibang tunog or parang malambot ang preno. Ikaapat, regular na pag-rotate ng gulong at pagsukat ng tire pressure. Bakit mahalaga? Para pantay ang pagkasuot ng gulong at iwas aksidente. Kailan ba ito ginagawa? Kada 10,000 kilometers or bawat 6 na buwan, no? 6 months, every 6 months. Ikalima, palitan ang air filter at spark plugs.
Bakit mahalaga? Para tipid sa gasolina at smooth ang takbo. Alam nyo guys, no, isa sa mga bagay na natutunan ko regarding sa spark plug. Kung palyado ang spark plug, ang sasakyan hindi po siya, walang persa. Hindi po siya, wala sang persa pagpatakbo mo, mabagal. At saka minsan hindi nagsa-start, no, ang sasakyan. So dapat i-check din to. Mura lang ang spark plug, mabayaran nyo lang ang paglagay. Kung alam nyo, pwede rin kayo. Pero kung ako hindi pa ko sure, so napagawa ko lang sa mechanic, no. So kailan ba chine-check po ito every 20,000 to 30,000 kilometers depende sa modelo. Ika-6, hugasan ang sasakyan at linisin ang loob. Bakit mahalaga? Para maiwasan ang kalawang rust at panatiling presentable. Gamitin ang tamang wax para sa body paint and protection. Ika-7, pa-check ng baterya. Very common po ito kasi kung wala ng baterya, hard starting ang sasakyan o hindi talaga sa aandar. Para hindi ka mawala ng kuryente habang nasa daan, kailan kada 6 na buwan or kapag mahirap mag-start ang sasakyan. Normally guys, no, matutunan natin ang mga iba't ibang trouble ng sasakyan kung meron tayong sasakyan. Yun po ang natutunan ko. Ika-8, ipa-expect ang ilaw and signal light. Bakit mahalaga? Para ligtas sa gabi or ulan at hindi makabangga. Very careful tayo mag-check talaga lahat. Ika-9, sumunod sa maintenance schedule ng manufacturer. Tignan ang owner's manual para sa specific na schedule at mga kailangan palitan or ayusin. Ika-10, magpa-check up sa tiwalang mechanic. Ako, sa totoo lang, nakasobrang 10 mechanic po ako hanggang nakita ko po ang magandang mechanic para sa akin na may talyer, honest, at mabilis magtrabaho at hindi malahero, no? So trial and error lang yun guys, no? Hanggang makita nyo ang mechanic or shop na mapagkatiwalaan nyo. Ano bang tip para hindi tayo magastusan ng todo? Magtabi ng maliit na budget para sa maintenance kada buwan. Halimbawa 500 to 1,000 para hindi mabiglaan ng gastos. So yun po guys ang mga tips kung paano natin ma-maintain ang ating mga sasakyan. Very important po ito kung hindi maganda ang maintenance ng sasakyan natin, ay nako, sakit sa ulo at perwisyo at problema kung maaksidente tayo at masiraan po tayo sa daan. So dapat i-maintain natin kahit bago siya o luma. Wala po yung pinipili kasi kung kahit bago yan, brand new na kinuha mo, kung hindi naman proper ang maintenance mo, masisira agad. Do not ignore guys kung anong marinig nyo mga trouble. Yun lang po, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. Kita-kita po tayo sa susunod na video.